since eto na ho, no, nandito na tayo. May papahulaan po ako sa inyo, mga bossing. Eto, tingin ko mahihirapan kayo eh, no? Kailangan ko ng tulong um, ng mga manonood, ng mga followers at ng mga subscribers natin at yung nandyan sa live para po mahulaan ito, mga kababayan. Ako po, hirap na hirap po ako eh. Kung sino yung tinutukoy dito sa balita, mga bossing. Pasabog po ito. Ano po? Nagulat po ako nung nakita ko na meron silang blind item o blind, kumbaga, pinapahulaan, mga kababayan. Sabi ko, putik ang hirap na ito. Meron daw po kasi, mga kababayan, ito, dot-dot pintura, meron daw pong kakasuhan o may nakaset na daw po na plunder case, mga boss chief sir, against sa isang former Senate President daw po, mga boss chief sir. Ako nung tinitignan ko, habang tinitingnan ko po, habang pinagmamasdan ko po, mga kababayan, yung litrato, hindi ko po matukoy kung sino, mga boss chief sir, no? Ilan po ba yung mga naging Senate President po natin, mga kababayan? No? Ilan po ba yung mga nandyan? Ayoko naman po magkamali. Kaya ang sabi ko, mga bossing, kinakailangan ko ng tulong nyo sa paghula kung sino ito. Ang sabi ng Daily Tribune, ano po? Ang sabi dito, the who, kung sino daw, no? Plunder case set against former Senate President. Yung tinignan ko po, yung hulma, nung hindi ko talaga mawari kung sino ito. Sabi ni Archie Beroya Escudero, sabi ni Marge ng Cereza Force, Bulldog Senior. Nako, hindi naman po Senate President yung si Marcoleta. Sabi ni Jonas Benavides, ang hirap niyan. Palaman ba yan? Hindi ako makapaniwala kung si Senator Chis Escudero ito, mga kababayan. Kung susundan po natin yung hugis po, no, nung silhouette, mga kababayan, parang medyo may pagka-Tito Soto eh. Naging former Senate President din si Tito Soto dati, mga kababayan. Hindi. Pero tingin ko tama kayo. Ano? Tingin ko tama kayo. Diyan sa comment section na ikinukomento nyo, ako naniniwala ako, mga kababayan, na ito po talaga ay si Tito Soto ho, mga bossing. Kalokohan. Hindi ako naniniwala ako si Chis Escudero. Halatang-halata naman, no? Kitang-kita naman, mga kababayan, no? Grabe naman yung Daily Tribune, talagang pinadahu pa. Talagang ipinahula pa, pero parang tipo bang ang ginawa nila dito sa balitang ito, no? Picture tapos inano lang. Ano tawag doon? Yung Photoshop, tinanggal lang talaga. O ayan, no? Ito yung merong 142 billion. Tama ba? Medyo na ako sa mga bilang-bilang, mga kababayan eh. Merong billion-billion po talaga eh. 142 billion na insertion, no? Tapos ang mga nasasakupan nung papasok doon sa 142 billion na yon yung mga halos kaalyado o halos mga kasamahan doon sa Senado. Hindi ko naman po tinutukoy mismo na yung mga senador, siguro nataon lang po, mga kababayan. Meron din issue sa Senator Chis Escudero yung tungkol doon sa 30 million, no, na donasyon sa kanyang pangangampanya ho, mga boss chief sir. Lumusot na yung kay Lubiano, pero mukhang hindi pa rin ho tinatantanan at inaaral pa din po. Yan, no? Eto kay Chis, mga bossing, meron po tayong mga naririnig po na mga ganun eh. Ano po? 142 billion. Pero, mga kababayan, meron si dating senador, no? Pimentel, may sinasabi dito. Pimentel, nagbabala versus sa pagkaso ng walang matibay na ebidensya. Sino kaya sa tingin ninyo naman, mga bossing, ang pinaparinggan o tinutukoy ni Senador Pimentel dito sa balitang ito? Alam nyo ho kung sino unang pumasok sa isip ko, mga kababayan? Ano po?
Ang tingin ko, tinutumbok dito, kung di ako nagkakamali, baka ombudsman po. Oy, nako, wag ko kayo magagalit ha. Ombudsman Boying Remulla. Ako po ay naka 100% po na nakasuporta sa inyo, Ombudsman Remulla, no? Pero tingin ko, kayo po ang pinatutumbukan dito, no? Maaaring mali ako, maaaring tama ho ako. Bakit to, mga kababayan? Kung pagbabasihan po natin, no? Kung pagbabasihan po natin, mga Boss Chief Amo Sir, yung sinasabi ng Ombudsman ni Boying Remulla na maaaring kasuhan o meron silang mga ebidensya na nakalap daw po versus kay Congressman Martin Romualdez, tingin ko inilabas na po nila agad dyan. Kasi po, ako ho talagang nakasuporta po ako doon sa magkapatid na Remulla. Alam niyo naman, kilala niyo naman po si Mark Ramos, no? Pagdating doon sa mga gabinete, mga leader na sumusuporta din sa ating Pangulo, nakasuporta po ako sa kanila, no? Knowing Ombudsman Boying Remulla, madaldal yan eh. Madada. Sabi, kaya ako humihingi ako ng paumanhin kay Ombudsman Boying Remulla. Hindi ganun siya, mga kababayan. No, tingnan niyo po yung lebiste. Yung lebiste, walang pakieme-kieme, walang paano-ano. Kahit pa Loren Legarda ang nanay nitong si Lebiste, mga kababayan, ano sinabi niya? No, rektahan. Ang sinabi niya, mga kababayan, kay bata-bata mo pa, nininegosyo mo. No, yung prangkisa, no? Tapos nanay mo pa, senadora. Ganyan, rektahan ho, mga bossing Chief Amo Sir. Ngayon, tatanungin ko po kayo. Meron na po ba kayong narinig na talagang idinetalye ni Ombudsman Boying Remulla yung dito po kay Congressman Martin Romualdez? Meron na po ba tayong narinig, mga kababayan, na eto, kaya namin kakasuhan or kaya namin ganito pinipigilan si Martin Romualdez kasi eto yung mga nakita naming ebidensya detalyado. Meron na po ba? Hanggang ngayon ho, wala, mga kababayan eh. So, wag naman pong sasama ulit ang loob ninyo, Ombudsman Boying Remulla, baka ito lang po, no? Naku, hindi ko naman dapat sinasabi ito. Base po sa aking analisa, baka ito lang pong pagsasabi o yung pagpipigil o sinasabing may kaso, baka maipilit lang po. No? Baka maipilit na in a way na nabubwisit na dito sa mga DDS dahil nga punterya at palaging pinupunterya si Martin Romualdez. O kaya siguro, sige, wait lang, no? Meron kasing mga tao na nagsasabi na si Martin Romualdez ay kasama. So baka yun lang po yun, mga kababayan. Baka alam niyo po yun. Oo, aaminin ko, ang vlog natin puro baka. Puro baka. Yes. Kasi po, hindi naman tayo kagaya ng ibang mga vloggers, mga kababayan. Alam, maharlika na may ayon sa puting ahas, ayon sa ginto. Lahat to, parang kayo at ako, iisa lang din ho, mga bossing, no? Inaanalisa natin, mga kababayan, yung mga sitwasyon na nangyayari sa politika. Sabi ko nga sa inyo baka nakukulitan na lang itong ombudsman na, sige, para naman itong mga DDS magsitahimik. Sabihin natin, na meron tayong nakikita. May probable cause tayo na nakikita. O kaya hinto muna. Merong mga nagsasabi na siya ang pero titingnan pa ho yan, mga kababayan. Kaya ang sabi ni Coco Pimentel, nagbabala versus sa pagkaso ng walang matibay na ebidensya. Di ba? Yun lang ho yung sa akin, mga kababayan. No? Yun lang po ang sa akin. Kasi sabi ko naman sa inyo simple lang po. Pagka may nailapag na, may naipakita ng ebidensya, agad-agad na po tayong magre-react dyan. At baka po kapag napatunayan na talagang pasok si Romualdez, si Martin, mga bossing, pati ho tayo kumalaban. O pati po tayo, tumanggal tayo ng suporta kay Martin Romualdez pag nakita natin na yung ebidensya at yung mga sinasabi ay
may katotohanan o ramdam natin na tugma doon sa talagang pangyayari. Di ba? Pero hanggat wala po, mga kababayan, ipagpaumanhin po, no? Pati po nung aking mga kaibigan, hindi, mahal ko yung mga yan, no? Alam niyo naman po, magkakaibigan kami. At malayong-malayo po yung mga vloggers, no? Nakagaya namin na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos versus sa mga DDS na kapag, oh, iba opinion mo, aaway tayo. Di ba? Aaway tayo. Hindi ho kami. Naggagalangan po kami. Patuloy pa din po ang aming pagiging magkakaibigan.